Payat naman ngayon ang pamahalaan ng tulong para sa mga informal settlers. Ang buong ulat mula sa aming kasamang si Ria Fernandez. Para sa mga taga Metro Manila, sariwa pa ang alaala ng Bagyong Undoy kung saan marami ang nasawi at nawala ng mahal sa buhay. Marami sa mga biktima ay mga nakatira sa tabing ilog, estero at creek. Nananatiling malaking suliranin ng pamahalaan sa Metro Manila ang mga kabahayan sa daluyan ng tubig, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan kung saan sunod-sunod ang mga bagyo. Batid ng lahat, lalo na ng mga residente, kung gaano kadelikado ang manirahan sa mga tubigan. Kung kaya't madalas nating tanong, bakit nananatili pa rin ang mga informal settlers sa delikadong tahanan? Ano ang plano ng pamahalaan sa mga kababayan nating nasa ganitong kalagayan? Ang ating Pangulo, naglaan siya ng 50 billion project para sa tatamaan sa gilid ng mga riverbanks. May consider natin siya danger areas. Okay? So, ang naatasan niya, more or less, 7 agencies yan na may kinalaman. Kasama na may kinalaman sa housing at for the welfare ng mga urban poor na tinatawag natin ng ISF. Alinsunod sa utos ni Pangulong Aquino, marapat na magkaroon ng concerted efforts ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno na may maaaring maiambag na tulong sa naturang problema. Ang function ng PCUP rito is to coordinate, to monitor, and ensure the implementation. Dahil na rin sa kakulangan ng kabuhayan at kaukulang suporta sa mga malalayong relocation sites, madalas bumabalik ang mga informal settlers sa masikip, marumi at delikadong bahay sa Kamaynilaan para lamang mabuhay. Bilang bahagi ng pangmatagalang solusyon, hindi lamang pabahay ang pinagtutuunan ng pansin ng Presidential Commission on Urban Poor, kundi ang pangkalahatang pangangailangan ng isang maayos na komunidad. Kung tatanungin, saan na nakarating ang adhikain ng pamahalaan para sa mga mahihirap nating kababayan? Ano pa ang sinusuong ng ating gobyerno ngayon? Siguro 100% ng mga areas for the last 3 years and 7 months na narating namin, hindi namin sabihin na 80%, nagampanan namin ito. Pero may mga 20% na mga problema na talagang ayusin. Okay, kasi we're going to see relocation in accordance with the Republic Act 7279, dapat nakalagay yun eh. Tubig, kuryente, kalsada, education, kalusugan, hanap buhay. Pero parang para sa akin, no? Hindi pa naman talaga nangyayari yon. At wala pang nangyayari na ganun ka-comprehensive ang isang relocation. Eh sabi ko nga, i-define natin, may tubig lang, may kuryente, education ng mga tao, sa health. Okay na yun muna. Yung livelihood kasi it will take time. Sa panahon ni Pinoy, sinusubukan natin ayusin kaagad yan. Particular dito sa PCUP, I can speak for PCUP, what we're doing in PCUP, just to ensure that these rights and privileges ng mga ISF ay matugunan natin. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.